Good evening, good evening, good evening, magandang gabi. Buenas noches. Ano nga bang Arabic sa magandang gabi? Nakalimutan ko na. Alright. Shout out sa mga all. At maraming salamat muli sa inyong pagsuporta sa aking malit na channel. Pagpalain na bang bawat isa. Mapag-usapan lang natin uli itong issue o usapin tungkol kay Saldico. Para yatang 2 araw na, no? 2 araw na nga ba? O isa't kalahati ay wala pa ring update kung ano na nga ba ang plano o plano meron, ano? Yun sabi nga ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ni DOJ Secretary Vida, 99% na maiuwi si Saldico. Yun ang kanyang sabi, ano? Kasi nga hindi niya naabutan dun sa Czech Republic nung pumunta sila doon. So bumawi, ang sabi niya 99% daw talagang maiuwi nila si dating Representative Saldico. Ngayon paano kaya, no? Paano kaya nila mauwi yan? At ang balibalita ay actually galing naman yan sa kanila sa PCO, no? Presidential Communication Office. Sabi ni Auntie Claire, nag-a-apply daw ng political asylum si Saldico. Pero ayon sa mga abogado, mga batikang abogado, ang pag-a-apply daw ng asylum ay confidential. So walang nakakaalam dapat, ano? Pero siguro magaling ang source ni Auntie Claire, kaya nasabi niya yon. Ngayon, ito yata si Saldico ay may lahing hito, madulas. Hindi mahuli-huli, no? Akalain mo yun, hawak na ng o nasa custody na ng Czech Republic, nawala pa. Napakatindi ng sitwasyon na ganyan. Ang balita nga, napanood natin, ano? Mga ano yan, mga hindi yan sa mga vlogger natin napanood, no, sa mga kilalang television sa atin. Kaya lang, sa bagay minsan sila rin mismo ay hindi nagbibigay ng ng tamang impormasyon. Exaggerated ang mga information na binibigay nila minsan. Ang sabi doon, nakipag-usap na raw ang ating Pangulo sa pamunuan ng Czech Republic at tinatanong niya kung bakit nakawala pa si Saldico. Yun ang tanong niya, no? Pero hindi na dinisclose kung anong sagot ng authority ng Czech Republic. Dahil ang sabi nga ni DOJ Secretary Vida, nung tinanong daw niya nung nandun sila sa Czech Republic na balak sana nilang kunin nga si Saldico, which is sabi nga ng director ng ano ba yun, yung si Malga, kalimutan ko na tuloy yung pangalan, na hindi nila pwedeng makuha si Saldico ng immediate dahil pagka pinilit nila ay mapupunta sa kidnapping ang kaso, no? Kakasuhan sila ng kidnapping. Ngayon, nung dumating daw si DOJ Secretary Vida dun sa Czech Republic, siya mismo, nanggaling mismo sa kanya ang informasyon na ito. Hindi ko may share dahil tayo ay nasa kalinga. Ang sabi niya nung in-interview siya doon, na tinanong niya ang Czech authority kung nasaan si Saldico at bakit nawala or nakawala.
Ang sagot lang daw sa kanya ay no information. Tinry niya na kumuha pa ng mga impormasyon, pero ang sabi daw ng SEC authority ay hanggang doon na lang ang kanilang masasabi. So bakit kaya ganun, ano? Bakit hanggang doon lang? Siyempre alam nila kung bakit yun nakawala or pinakawalan. Ang sabi doon ay ang kanyang kaso lamang ay dahil expired nga ang kanyang passport, so undocumented nga siya, di ba? Pero sa tingin nyo ba basta-basta na lang siyang pakawalan doon? So siguradong ano yan, may nag-utos din yan na pakawalan na siya para hindi na makauwi sa Pilipinas. Si Saldico ay isa dun sa suspect, no? Suspect pa lang naman, di pa naman napapatunayan na kumulimbat sa mga bilyon o trilyon pesos na sa kaban ng bayan, ano? Which is yun ang gagamitin niya siyempre. Nung umalis siya o pinaalis siya or pinatakas siya, sigurado yan na may may suporta, at kahit hanggang ngayon meron yan. Hindi mawawala yan dahil paano nangyari yon na nasa custody na ng SEC Republic, ng SEC authority, ay nakawala pa. So napakalaking katanungan, bakit nakawala? So ibig sabihin yan ay pinakawalan, siyempre nakawala Hindi yun nakawala, hindi yun tumakas, pinakawalan. Ngayon ang katanungan, sino ang nag-utos nun na pakawalan siya? Di ba? Parang napaka-imposible na hindi nila alam, or ang sabi nga lang nila hanggang dun lang ang kanilang masasabi, no information. Sabagay, hindi yan mapipilit ng gobyerno natin dahil hindi naman sila sakop ng gobyerno natin. Wala silang responsibilidad na magbigay ng lahat ng impormasyon, or may karapatan silang magsabi o hindi, di ba? Dahil nga sila ay ibang bansa, ibang authority. So kahit anong piga dyan ay hindi sila magsasabi. So yun ang yun ang isang napakalaking katanungan dyan, na nung una nahuli, arrested, kung ano man term na gagamitin nila, nasa SEC Republic, tapos pinapuntahan nga dahil kukunin. No way daw, sabi ng SEC Republic, dahil hindi daw immediate yan, dahil may proseso, buwan daw ang abutin. Ngayon nawawala, pinakawalan, nawala, o ano man yan. Ngayon ang nangyayari. So hanggang sa ngayon wala pang update, wala pang balita kung nasaan. Ang sabi-sabi ay nasa Europe lamang. At ang isa pa nilang pinupuntiriyang lugar na maaring puntahan ni Saldico ay France daw. Dahil ang balita ni Auntie Claire, sabi ni Auntie Claire, nag-apply ng asylum, political asylum sa France. Pero sabi nga ng isang abogado na hindi yon ipapaalam ng France na nag-apply siya ng asylum, si Saldico. So paano kaya ipapaliwanag ng ating pamahalaan yan? Ang maganda sanang ginawa nila dyan, hindi muna nila binalita, di ba? Na hawak na ng SEC Republic. Ang ginawa nila, kumilos sila at nung hawak na nila, saka na lang nila dapat binalita. Na-excite sila masyado yun ang naging dun na-excite sila para may balita lang. Ay ngayon sumablay, di ba? Sumablay ang kanya lang balita,
At yan nga ay pinagtatanggol ni Auntie Claire. Si Auntie Claire talagang ano to no, taga-tanggol. Hindi na siya dapat hindi na siya ano ba yan, press hindi na dapat siya tagapagsalita ng ating pamahalaan, ng palasyo pala, kundi tagapagtanggol. Tagapagtanggol hindi ng mamamayang Pilipino kundi ng palasyo. Tindi mo, Auntie Claire. Grabe ang iyong pagtatanggol. Paano mo pa kaya nakakatulugan yan, Auntie Claire? Anyway, yan lamang po ang ating nabalitaan ngayon, at yan ay kinuha natin sa mga balita, no? Sa mga reliable source, no? Doon natin napakinggan ang mga balitang yan na wala pang bagong update kay Saldico. Basta ang sabi ni DOJ Secretary Vida, 99% may uwi niya. So hindi natin alam kung paano niya gagawin yun, ano. Ayan po, shout out sa mga all. Pagpalain nawa po ang bawat isa. Naway ang kapayapaan ng mangingibabaw sa ating puso't isipan. God bless everyone.